Ngayon, merong isang batang lalaki tsaka isang matandang babae. Pinapangaralan siya nito kung ano yung negatibong epekto ng chismis. Ngayon, para pangaralan yung bata, pinakuha niya to ng unan at pinabutasan niya yun. Ngayon, yung foam ng unan, inutusan niya tong ipamigay ng bata sa palengke. Ngayon, yung pagbalik ng batang lalaki dun sa matandang babae, inutusan naman tong kunin ngayon yung mga unan, yung mga foam ng unan na ipinamigay niya. Ngayon, nagreklamo yung bata. Sinabi ng bata, hindi ko na to kayang gawin kasi hindi ko na kilala kung sino yung mga pinamigyan ko. Kanino na nila to binigay o baka tinapon na nila to. Ngayon, kung iisipin mo ng mabuti, gantong-ganto rin sa chismis. Pagka binigyan mo ng balitang mali o kung anong balita o chismis yung tao na to, hindi mo na alam kung kanino niya to pinapamigay o kanino niya to pinapakalat o itapon o hindi mo alam kung saan niya na to pwedeng ilagay. Pwedeng i-post niya sa social media, pwedeng ano-ano nang gawin niya doon sa binalita mong yun. Ganon na ganon yung chismis. At isa pa, gustong matutunan ng matandang babae ng bata, pag sinira mo yung isang bagay, yung unan, di ba, pinasira niya, hindi mo na ito mababalik. Pag siniraan mo yung isang tao, o nagsabi ka ng mga kasinungalingan laban sa kanya, hindi mo na mababalik yun, yung salita na nilabas mo, o ipinakalat mo. Ayun yung gusto niyang matutunan ng batang lalaki. Hindi ng Kristiyano, ang unang-unang mong dapat iwasan ay yung mga ganito, yung magkalat ng chismis o yung magkalat ng masamang balita laban doon sa tao o kahit sinong tao na nasa paligid mo. Kailangan iwasan natin mag-umpisa ng mga ganitong usapan. Yung mga tipong, ayaw naman mag-chismis, pero alam mo ba, si ganito, ganyan, ganito, ganyan. Alam mo ba yung nangyari sa kanya? Yan yung kailangan nating itigil mga Kristiyano. Kahit hindi ka Kristiyano, kahit ano ka pa. Ito yung number one na problema ng isang komunidad o ng isang barangay o ng isang sambahayan. Ngayon, sinabi rin sa Biblia, ang may salita ng lihim ay hiwalay sa matalik na kaibigan. At yung katotohanan, kung ikaw mahilig ka mag-chismis, sobrang hilig mong magkalat ng mamasamang balita, ikaw yung nagiging sanhi ng paghiwalay ng mga ibang tao o yung pag-aaway-aaway nila. Ngayon, yung pangalawa naman na dapat sa palagi kong itigil ng mga Kristiyano sabihin o banggitin, yung gawing biro yung Holy Scripture, yung Biblia. Palagi ko, syempre, meron ka kilala na ginagawang biro minsan yung Scripture katulad ng pastor mo o ng kilala mo o author, ganyan, na ginagawang joke. Sa palagi ko, hindi ito dapat gawin. Kasi kapag nakasanayan natin itong gawin, hindi na siya siseryosohin ng mga tao. Baka sabihin ng iba, masyado mong siniseryoso, ganito, ganyan. Pero ito yung malaking pinaniniwalaan ko. Natuwang-tuwa si Satanas kapag ginagawa nating biro yung Holy Scripture. Kasi isipin mong ginagawa natin to palaging biro. Natuwingan tayong Kristiyano, tayo na yung Kristiyano na dapat respetuhin yung Biblia. O paano pag nakita pa hindi believer yun o nang hindi mananampalataya? Ano na lang iisipin nila? Pwede din nilang biru-biruin yung aklat na yun. At higit sa lahat, alam mo ba na ang Holy Scripture ay napakadaming dugo na dumanak dyan. Madaming martir na nagbuwis ng buhay, napugutan ng ulo, sinulog ng buhay, o ano-ano pa mga nangyari para maipakalat lang yung salita na yan. Tapos ginagawa nating biro ngayon. Ikatlo, sa tingin ko na hindi natin o iwasan natin dapat bigkasin o sabihin bilang mga Kristiyano, yung mga ngako tayo sa Diyos ng paulit-ulit. Alam ko na hindi lang ako yung nakagawa nito kasi hanggang ngayon minsan nasasabi o nababanggit ko pa rin to. Minsan pag nagkakaroon ako ng kasalanan, nangangako ako sa Diyos sa sobrang guilt na nararamdaman ko, nangangako ako sa Diyos na hindi ko na po ito gagawin, hindi ko na yung gagawin, pangako sa inyo, ganito, ganyan. Tapos bukas makalawa, sa tingin nyo, anong ginawa ko? Magagawa ko na naman siya ng ayoko rin o ng hindi ko rin gusto sa mga paraan na minsan hindi rin ako aware. Ngayon, ganito ang dapat mong panalangin. Panalangin mo na dapat tulungan ka ng Diyos, ng Holy Spirit, ng gabay niya, na isaayos ka, na gawin kang banal, upang di mo na magawa uli yung mga ganong bagay. Kasi lalo mo lang nasasaktan ng Diyos kapag nangako ka, tapos hindi mo lang rin naman matutupad. Panalangin mo na, sana tulungan ka niya, na hindi mo kayang gawin ito mag-isa, nang walang tulong niya, nang hindi dahil sa kanya. Sinasabi sa Ecclesiastes, mga ngaral, 5:4. Kapag sumumpa ka sa Diyos, huwag itong ipagpaliban sa pagtupad. Hindi ka lugod-lugod sa Kanya ang mangako, kaya tuparin mo ang iyong sumpa. Diba? Mas mabuti pa na huwag ka na lang mangako kung hindi mo lang din matutupad. Ngayon, yung pang-apat naman, sa tingin ko hindi dapat natin ginagawang bigkasin o sabihin bilang mga Kristiyano. Ito yung pagpapahayag ng sarili nating mga ideya. Laban sa kunyari, may nagpipreach sa harap mo. Pagtapos ng preaching, yung pagka magaganap na yung public prayer, na meron kang ibang ideya, huwag mo na siyang ilahad doon. Pwede mo siyang sarilinin kasi sobrang nakakabastos yun doon sa preacher na pinagsasalitaan mo. Kasi yung layunin ng pampublikong panalangin na, yung sa huli ng mga worship service nyo, yung layunin nun, yung pagkaisahin na tayo eh. Yun yung magbibigay na siya ng blessing, peace be with you, ganito, ganyan. Hindi na para sa diskusyon o sa mga kontra mong pahayag sa kanya. Ito din kasi yung number one na sa tingin ko nagkakaroon ng pagkakabahabahagi sa mga simbahan. Kapag kunyari, itong isang galing sa isang gantong simbahan,
suri dun sa isang simbahan, tapos pagtapos nung worship service, pagtapos nung pagsamba, kukontrahin ganito ganyan, na magtataas ng kamay pa yung iba. Hindi siya katanggap-tanggap bilang Kristiyano. Mas maganda pang sarilinin. O pagka hiningi lang siguro yung opinion mo, dun ka pwede magsalita. Kahit pa sabihin mong mali mo sinasabi niya, hindi mo pwedeng bastusin na lang yun doon. O dapat mo siyang itama, pero di dun sa ganung paraan. Pwede mo siyang kausapin ng privately. O gumawa ka ng sarili mong simbahan, gumawa ka ng sarili mong paraan para maitama yung mga ganung aral. Hindi dun mismo. Kasi yung pampublikong panalangin na, ayun na, yung panahon para magtaas tayo ng puri sa Panginoong Jesucristo, mag-adore tayo sa Diyos, o magkaisa nga, hindi para sa ayun na yung paraan para magkaisa tayo, yung palakasin natin, hindi yung magkaroon ng pagkabaha-bahagi o diskusyon. Ngayon, pinag-uusapan natin yung pagiging pagpapalakas ng isa't isa. Sasabihin ko sa inyo, na kayo, mga nanonood dito, sobra-sobrang inspirasyon yung nabibigay nyo sa akin. Kaya maraming salamat sa pag-subscribe.